Pagkalahad ni Maestro Metring sa mga katagang yon, agad ko namang napansin ang pagkuha nito ng punyal sa tabi nung kapatid kong nagpapahinga. Bago kami umalis sa silid na yon, kabilin-bili na nito sa aking pamilya na huwag iiwan ito kahit anong mangyari. Sa oras na malingat sila, maaaring may mangyari ritong masama. Mariinding inilahad ni Maestro, hindi lumalaban ng patas ang mga aswang. Kadalasan kapag sumasalakay sila, palagi silang may baong ikalawang plano. Matalo man sila sa laban, ang mahalaga nakuha nila ang kanilang pakay. Yon ang iniiwasan ni Maestro Merting sa kadahilanang para sa isang albularyo, hindi maituturing na tagumpay ang panalo sa digmaang kinakaharap mo. Minsan, mas mahalaga pa rin na maisalba ang buhay ng taong kanyang pinoprotektahan. Makalipas pa ang ilang minuto, pagbukas ko ng pinto, dali-dali namang lumabas ang aking maestro. Habang binabagtas nito ang daan, naririnig ko itong nag-uusal ng mga buhay na salita. Panay din ang ginagawa nitong pagmamasid sa paligid na para bang nakikita nito ang aming mga kalaban kahit wala pa naman akong nararamdaman. Nang marating na namin ang labas ng bahay, binalot kami ng dilim ng buong lugar. Hindi pa kasi noon uso ang ilaw sa mga daan-daan, maging sa labas ng bahay. Yun din ang rason kung bakit sa mga panahong yon, kailangang makauwi sa inyo ng hindi lumalagpas sa 6:00 ng hapon. Habang patuloy kaming nakikiramdam, unti-unti nang nakikibagay ang aming mga mata sa dilim. Maya-maya pa, doon na rin bumungad sa akin ang mga punong may mga nakapatong na uwak sa mga sanga nito. Hindi ko mawari kung ano ang pakay ng mga ibon, pero base sa sinabi sa akin ng aking maestro, yon ang nagsisilbing tenga nung mambabarang na kasalukuyan naming pinapalaya sa katawan ng binatilyo. Dahil sa ganun itong kakayahan, nasisiguro ni Maestro Merting malalim ang karunungan na kasalukuyan itong tinatangan. Inaasahan na rin niyang nasa ganun yung estado, lalo pat kamanghamanghang mahika ang inilapat nito sa kanyang biktima. Sa pagpapatuloy ng aming pagmamasid, wala akong ibang naramdaman at narinig maliban sa mga ibon at huni nito. Subalit habang tumatagal kami sa bakuran ng bahay, palakas ng palakas din yung mga huni na aking naririnig. Yung mga ibon sa puno, para na ring aligaga, na animoy meron itong nararamdamang kakaiba sa paligid. Pagsilay naman sa akin ng aking maestro, inutusan ako nitong bunutin na ang tabak na nasa bewang ko. Dagdag pa nito na, lumalapit na ang mga kalaban nila, kaya kinakailangan ko nang maghanda. Nang marinig ko ang abisong yon, agad ko naman itong ginawa. Matapos nun, nagsambit ako ng mga bakod at puder sa katawan, nang sa gayoy hindi ako malapatan ng mga usal at pamako ng kalaban. Habang wala pang nangyayari, maraming ritual at usal akong ginamit. Siyempre, hindi biro yung makakalaban namin, kaya sineryoso ko na. Mas mainam nang mamatay ng handa, kaysa mamatay ng walang kalaban-laban. Matapos ko naman itong gawin, muli kaming naghintay hanggang sa makasilay ako ng 3 gasera na dahan-dahang lumalapit. Nakalutang ang mga ito sa ere at sa estado ng mga ito, parang may kung anumang nilalang ang nagdadala rito. Bagaman napakaliwanag ng gaserang yan, hindi ko ito masyadong makita. Noong una nga, inakala kong San Telmo lang ito, pero pagpasok nito sa bakuran ng bahay, tumambad sa akin ang 3 taong gumagapang na nasa ilalim ng gasera.
Nag-aangil ang mga nilalang na yon, tapos gapos na gapos ang katawan nito ng mga tuyong baging. Hindi ko mawari kung ano yon, pero base sa aking nakita, parang alipin lang ito ng aming totoong kalaban. Hindi naglaon, bigla namang may pumatay sa gasera at mula sa puntong yon, unti-unti kong nakita ang paglabas ng mga kamay na nakahawak sa hawakan nito. Dahil sa mga nangyari, doon ko nalaman na itatago ng mga nilalang na yon ang kanilang mga anyo sa oras na nalalapatan sila ng liwanag. Bagaman wala akong kaide-ideya sa aral na yon, malakas ang aking kutob na wala silang kapasidad na makipaglaban kapag hindi nagpapakita yung mga wangis nila. Pagharap naman sa amin ng tatlong nilalang, kitang-kita ko ang napakapapangit nitong mga anyo. May kahawig naman yon sa wangis ng isang pangkaraniwang tao, pero sadyang napakalaki ng pinagkaiba nito. Isipin nyo, yung mga panga nila, nakalabas na. May mahaba silang mga pangil na parang sa aso, tapos yung hugis ng mukha nila, halos hindi mo maisip kung ano ang kahalintulad. Basta, may mga lumuluwa yung mapupulang mga mata, tapos yung mga ilong nito, tapyas na rin. Wala rin itong buhok at may mahabang mga bisig. Kalahati lang din ang katawan nito, gawa ng yung pang-itaas nilang katawan, nakakonekta sa mga aswang na gumagapang. Bahala na kayo kung maniwala kayo, pero umiiral talaga ang mga ganoong uri ng nilalang. Kahit ngayong pangkasalukuyan, nariyan sila, nanginginain tuwing gabi sa mga lugar na maliliwanag. Matapos naman itong masipat ng aking maestro, bigla naman yung napamura habang inaabisuhan akong huwag magpadalos-dalos sa aking pagkilos. Pagsilay naman ito sa akin, napabuntong hininga lang naman ito habang tinatawag ang diwatang si Awon. Nang maisakatuparan na yon ni Maestro Metring, bumalot sa kanyang katawan ng isang espiritual na nilalang na animoy nagsisilbi niyang lakas upang hindi siya basta-bastang mapuruhan ng mga kalaban. Di pangkaraniwang kalasag ang bagay na yon dahil may 4 yung bisig na nagtatangan ng mga espiritual na palakol. Nasa ibabaw din ng kanyang ulo ang mukha nito na may 3 mata, tapos may 2 gininto ang pangil na nakausli. Kung titingnan mo ang mga nilalang na yon, para itong isang halimaw, pero ayon kay Maestro Merting, yon ang pandigmang anyo ng kanyang gabay. Matapos naman niya itong matawag, bigla ako nitong tinapik sa aking balikat, dahilan para magkaroon din ako ng ganoong baluti sa aking katawan. Pagsilay naman ng maestro na handa na ako, inutusan ako nitong huwag lalayo sa kanya. Maaaring swerte nga ang dala kong mutya, pero sa pagkakataong yon, buhay at kamatayan ang pagitan ng aming kinakaharap na sitwasyon. Matapos namang masilayan ng aming mga kalaban ang ginawa ni Maestro Merting, hindi na rin yun nagdalawang isip na sumugod. Paglapat na paglapat ng mga malabakal nitong kamay sa aking tabak, una kong naramdaman ay yung bigat ng kanilang mga kamay. Habang tumatagal ding nakalapat ang aking tabak sa kanilang mga kuko, napapansin kong may mga maiitim na ugat na unti-unting dumadaloy sa talim nito. Hindi ko mawari kung ano yan, kaya ang ginawa ko, iniwasan kong patagalin ang paglapat ng aking sandata sa kanila. Minsan, imbis na salagin ko ito, pinipili ko na lang na ilagan. Ilang minuto pa ang dumaan, ramdam kong hindi maganda ang aming sitwasyon. Ilang beses ko na ring sinubukang tagain ang mga nilalang na yan, pero wala talaga itong epekto. Tumatalbog lang ang talim ng aking armas na parabang napakalakas ng mga kabal nito. Sa kabilang banda naman,
Napapansin kong iniiwasan ng mga nilalang na yon yung punyal ni Maestro Merting. Yung tipong kahit malalakas ang mga kabal nito, hindi ito gaanong nagpapadalos-dalos sa harapan ng aking maestro. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, lahat ng naging bunga ng aking pagsasanay, ginamit ko na. Pero dahil sa sadyang malalakas ang mga nilalang na yon, naging bigo ako. Akala ko noon, isang malaking kabiguan ang ginawa ko. Pero pagsilay ko sa maestro kong nakangiti ito, habang panakanakang tumitingin sa akin, unti-unti akong nabuhayan ng pag-asa. Sa mga oras na yon, doon ko naramdaman na hindi mahalaga para rito kung gaano ako kalakas. Matapos ko namang maunawaan ang mga bagay na yon, mas lalo akong nagmalabis na makipagtagisan. Lahat ng pinakamalalakas kong abilidad pinuno, ginamit ko na. Pero kahit galos, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na magawa ito. Nang mapansin naman yun ni Maestro Merting, nagpasya na itong magsambit ng mga buhay na salita, dahilan para gumalaw yung mga espiritual na baluting nakakapit sa aming mga katawan. Pagtaga naman ng mga palakol nito sa lupa, yung tatlong nilalang na kinakaharap namin biglang nagsiatras. Kasabay ng ganoong pangyayari ay yung kawalan ko ng kakayahan na makontrol ang aking katawan. Basta, kusa na lang yung gumagalaw sa oras na umaatake ang matanda. Kahit ako, wala akong ideya kung papaano nangyayari ang bagay na yon. Basta sumunod na lang ako. Habang nangyayari ito, doon ko napagtanto na may sariling pag-iisip yung baluting bumalot sa katawan ko. Di hamak din na mas matatalino ang mga ito pagdating sa pakikipaglaban. Dahil dito, nagkaroon kami ng lamang sa tatlong nilalang. Hindi naglaon, pagtarak ng punyal ni Maestro Merting sa isa sa mga ito, unti-unti ko namang napansin yung pag-atras ng dalawa. Imbis na umatake, paulit-ulit lang naman itong nagsisiangil habang dahan-dahang umaatras. Nang magkaroon na yon ng sapat na distansya sa aming kinaroroonan, sing bilis ng kidlat nitong tinahak ang kakahuyan. Segundo lang noon ang naging pagitan nang mawala yon sa aming mga paningin. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, napansin kong unti-unti nang naglaho ang baluting yon. Paglapit ko naman sa aking maestro, nasipat ko itong nagsisindi ng tabako. Maestro, abilidad ho ba yun ang gabay ninyo? Bungad na tanong ko. Oo, Iroy. Pero hindi yun kay Awon. Ang nakita mo kanina, parte ng kakayahan ng isa ko pang gabay. Ang diwata ng mga kaluluwa at ang tagapagbantay ng lagusan patungong kabilang buhay. Sagot naman ng aking maestro. Pagtatapat pa nito na, tinatawag yung Agdas dahil yon ang pangalang ibinigay nito sa kanya. Kagaya ni Awon, noong ipinanganak si Maestro Merting, likas na yung nanananahan sa kanyang katawan. Dahil sa mga gumagabay sa kanya, naging tanyag siya sa kanilang lugar na kalaunay nagbigay daan sa kanya upang maging isa siyang ganap na albularyo. Ilang taon din siyang nanilbihan sa kanilang lugar hanggang sa mapag-alaman niya ang mga katangi-tanging abilidad ng mga ito. Magmula noon, buong pagpapakumbaba siyang nagpaalam sa kanyang mga magulang ukol sa kagustuhan niyang maglakbay para hanapin ang tunay na kahulugan ng kanyang buhay. Dahil sa mabait naman ang yumao niyang ama, sinuportahan nito ang mga gusto niya. Kabilin-bilinan din ito sa kanya na kung sakali mang mabigo siya, wag na wag siyang mag-aalangang bumalik.
Anumang oras bukas ang pinto ng bahay nila para sa kanya. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, agad namang tinahak ni Maestro Merting ang mga daang iniabiso sa kanya ng kanyang mga gabay. Ilang taon din siyang nagpagala-gala sa mga kagubatan hanggang sa mahanap na niya ang lugar na kanyang pinapangarap. Mula doon, naging ermitanyo siya. Wala siyang pakialam sa mundo, gawa ng nauunawaan niyang mas maraming masasamang tao ang naninirahan dito. Nawalan din siya ng kapasidad na tumulong sa kadahilan ng kahit anong gawin niya, hindi niya kayang talikuran na mas marami ang inaabuso ng kapwa-tao kumpara sa mga aswang na pumapatay para kainin ito. Ayon pa kay Maestro Merting na hindi mga aswang ang totoong kalaban, kundi ang mga kauri din natin mismo. Sila kasi ang kalimitang pinag-uugatan ng pagtatraidor na siyang pangunahing bunga ng puot at pag-ibig. Akala nga noon ni Maestro, habang buhay na siyang ganon, pero sa pagtanda niya, naunawaan niyang mas mainam tulungan yung mga taong may busilak na kalooban. Hindi naglaon, doon na rin niya ako nakilala sa mga kapanahonang basag ulo pa ang hanap ko. Lingid sa aking kaalaman noong mga panahong yon, tahimik at patago na pala kung pinagmamasdan ni Maestro Merting. Inaalam niya kung ako nga ba ang hinahanap niya o hindi pa. Sa pagdaan ng mga araw, nang mapadpad ako sa perya, doon na yon nagdesisyong tulungan ako. Ang mga hirap kasing dinanas ko noon, sapat na para makapagpabago sa pamamaraan ng aking pag-iisip. Hindi naman nabigo ang matanda, kaya labis niyang ipinagpasalamat ang pagdating ko sa buhay niya. Balik tayo sa kwento. Matapos itong mailahad sa akin, dali-dali naman kaming bumalik sa loob. Pagsilay namin sa kapatid kong tahimik nang nagpapahinga, minabuti naming bigyan ng panahon ng aking mga magulang na mapag-usapan nila ng pribado ang tungkol sa mga nangyari. Upang maging komportable naman kami, minabuti na rin naming tumungo na sa sala para magpahinga at maipagpatuloy ang aming pag-uusap. Nataon kasi noong marami akong dalang katanungan, kaya walang ibang hangad si Maestro Merting kundi masagutan ang lahat ng yon. Sa loob ng halos ilang minuto naming talakayan, doon ko nabanggit sa kanya yung katanungan ukol sa pangalan ng diwata ng mga kaluluwa. Medyo nagkakaroon na kasi ako ng interes dito, lalo na sa mga kagilagilalas na kakayahan nito. Nang marinig naman yon ng aking maestro, imbis sumeryoso yon sa aming pag-uusap, tumawa lang naman yon habang sumasabat sa akin ang, Agdas ang pangalan nun. Ginamit kayo nung pumunta ka sa lugar nung matandang mambabarang. Sa tulong ng mutya ni Awon at abilidad ni Agdas, nagawa kong makarating sa lugar na yon. Nakakagulat, hindi ba? Marami ang nagsasabing malakas ang ganoong uri ng kakayahan. Pero para sa akin, isa lang yung pangkaraniwan. Matapos naman itong mailahad ni Maestro, agad nitong tinawag ang ama ko para yayain yung kumain. Nang marinig naman ito ang aming pagtawag, hindi naman yon nag-atubiling lumapit. Bagaman 10 oras na ng gabi, naging maayos naman ang aming hapunan. Sa pagsapit ng sumunod na araw, umuwi muna kami para kumuha ng gamit. Kabilin-bilinan ko sa tatay ko noon, huwag gumawa ng mga bagay na maaaring ikapahamak ng aking kapatid. Hanggat maaari, panatilihin nilang sarado ang kanilang tahanan nang sa gayoy walang ibang makakapasok. Dagdag ko pa na,
Pagbutihin din nila ang kanilang pagbabantay sa kadahilan ng hindi malabong bumalik yung mga nilalang na nakaharap namin noong nagdaang gabi. Matapos ko naman itong mailahad, agad naman naming tinahak ang daan patungong bundok. Sa aming paglalakad, napansin ko noong hindi umiimik si Maestro Metring sa oras na binabanggit ko sa kanya ang tungkol sa mga nilalang na aming nakaharap. Hindi ako sigurado pero malakas ang kutob ko. Meron itong mga iniiwasang tanong ukol sa mga nilalang na yon. Magbabandang 3:00 na ng hapon noong marating namin ang aming kubo. Pagpasok ko sa loob, nasipat ko itong maestro ko na may kinukuhang tungkod sa likod ng kanyang aparador. Nababalot yon ng puting tela at sa estado ng telang yon, matagal na panahon na itong nakatago sa lugar na yon. Maya-maya pa, doon bumungad sa akin ang tungkod na gawa sa puno ng nara na merong 4 na simbolong nakaukit. Kakaiba ang tungkod na yon at sa unang tingin, malalaman mo talagang hindi ito para sa mga taong may kapansanan. Maliban kasi sa mga ukit na simbolo sa itaas nitong bahagi, may nakita kong isang bagay na sinadyang ilagay doon. Gawa kasi yun sa bakal tapos yung hulma nito, may hahalin tulad mo naman sa buwan na kalahati lang. Matapos itong maipakita sa akin ng aking maestro, agad din naman yung umupo sa aking tabi habang inilalahad ang mga dahilan nito kung bakit hindi nito sinasagot ang aking mga tanong. Pagsilay sa akin ni maestro, napabuntong hininga lang naman ito habang nagwiwika ng, Buhuran ng tawag sa mga nilalang na yon. Matagal ko nang alam ang tungkol sa pag-iral nila. Alam mo, Iroy, noong mga pangkaraniwan pa sila, nahanay sila sa mga maswerteng tao na binibigyan ng biyaya bago pa man nabuhay sa mundo. Karamihan sa kanila may mga likas ng abilidad at mutya sa katawan. Tiningala ng karamihan ang kanilang paglaki, subalit dahan-dahang nagbago ang lahat nang mapag-alaman nilang magwawakas lang din naman ang kanilang buhay. Magmula noon, wala na silang pakialam sa mga papuri. Nauunawaan nila na kung gaano sila kadaling mamatay, ganon din sila kadaling makalimutan. Kaya imbis na magpasakop sa ganoong uri ng tadhana, pinili nilang dayain ito. Isang maling desisyon na naging daan upang maging isa silang mga buhuran. Dagdag pa ni maestro, marami ang nagsasabing gabunang kalahating antingero ang mga ito, pero hindi yun kumbinsido sa mga ganoong uri ng haka-haka. Naniniwala kasi ito na ang mga nilalang na yon, mga dating taong tumalikod. Ibinenta nila ang kanilang mga sarili para maging engkantados at kalaunay magkaroon ng dugo ng isang gabunan. Ang pinagbasehan nito ni maestro ay yung mga libreta niyang tangan patungkol sa mga ritual na pwedeng gawin ng mga pangkaraniwang tao upang magkaroon sila ng kapangyarihang manirahan sa kabilang dimensyon. Mariin din itong ipinaunawa sa akin na kung may dugong tao pa ang mga ito, napaka-imposible para sa kanila na magtangan ng ganoong anyo. Isipin nyo na lang, 2 ang katauhan ng bawat isa sa mga buhuran. Isa rin yun sa mga basehan kung bakit sobrang lalakas nila sa puntong hindi sila kayang palagan ng mga pangkaraniwang antingero. Pagtatapat pa ni maestro, na kaya hindi niya yun inilalahad sa akin noong nasa bahay siya ng kanyang pamilya ay dahil sa mga tagapagmasid ng mga mambabarang na hindi na niya pinaglalaanan pa ng oras para paslangin. Ang plano kasi nito,
Ipakita sa nilalang na yon kung gaano yon kahina kung ikukumpara sa mga karunungang dala nila. Nabanggit din niya sa akin na kapag mapansin niyang hindi na bumibisita ang mga buhuran, doon na magsisimula ang gagawin naming paghuli sa pangahas na mambabarang. Matapos naman niya itong mailahad, agad naman kaming naghanda para bumalik na sa baryo. Minuto lang ang itinagal namin sa kubo, gawa ng marami talaga kaming ginagawa noong mga oras na yon. Ang paalam nga namin sa tatay ko na magpapahinga kami, hindi namin yun ginawa. Mas nangibabaw kasi ang aming pag-aalala, kaya minarapat ni Maestro na ipagpaliban na muna ang aming pamamahinga. Sa aming paglalakad, kapansin-pansin naman ang dinadalang presensya ng tungkod na hawak nito. Sa pamamagitan ng aking diwang hiwaga, nakikita ko ang mapuputing aura na bumabalot dito. Alam niyo, Pinuno, kagilagilalas talaga ang bagay na yon. Gawa ng ito lang ang nakita kong kargasatan ng buhay ko na purong-purong kanan. Lahat ng masasamang enerhiyang dinaraanan namin sa bundok, nalulusaw sa oras na tumatama sa presensyang bumabalot sa tungkod. Pagkaraan ng ilang oras, nakabalik na nga kami sa dati kong tahanan. Ganun pa rin naman ang ganap doon. Maraming tao ang nakikiusyoso, naghihintay sa mga susunod na mangyayari sa kapatid ko. Yung iba nga doon, nagbibiroan pa, ukol sa kape at tinapay na aming ihahanda tuwing paglalamayan na ito. Masakit sa akin ang ganong biro, pero wala ako sa kalagayan para pagsalitaan nyo ng masama. Sa isip-isip ko noon, malayo na ang narating ko at ayaw ko na doong bumalik pa sa takot na baka may mangyari na naman sa aking hindi kaaya-aya. Pagbukas naman ng pinto, may dalawang lalaking sumigaw sa akin ukol sa pagpanaw nung dalawa kong kaibigan. Bagaman marami akong alam ukol doon, pinili ko na lamang na manahimik sa kadahilan ng alam ko sa aking sarili na magpahanggang sa oras na yon, hindi pa nila nahanap ang bangkay ng dalawa. Isa din yun sa mga rason kung bakit sa harapan ng batas ako ay malinis at inosente. Nang may sarado ko na ang pinto, bumungad sa akin ang tatay ko na nagmamasid habang bakas sa pagmumukha nito ang matinding pag-aalala. Inaasahan ko ring umiiwas yun sa akin, kaya minabuti kong wag na lamang yung pansinin. Pakiramdam ko nga noon, nasa bahay ako ng pamilyang hindi ko naman kaano-ano. Masakit sa akin yun bilang anak, pero kinakaya ko. Wala naman akong pagpipilian, kundi harapin at tanggapin ang realidad ng buhay. Hindi sa lahat ng oras pumapabor sa iyo ang tadhana, kaya minsan para matuto ka, kailangan mong dumaan sa mga mapapait na parte ng buhay mo. Sa kasagsagan ng pag-uusap ni Maestro at ng ama ko, tahimik lang naman akong nakikinig. Bitbit ko noon ang isang maliit na bayong na punong-puno ng halamang gamot na inilagay namin sa isang maliit na garapon. May halo rin itong langis ng niyog na walang mata, kaya sa lahat ng sugat o sakit, epektibo ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang magkasundo na ang dalawa, agad naman kaming pumasok sa silid ni Kuya. Tahimik lang ako nun. Walang pakialam sa iba ko pang mga kapatid. Di naman ako pinapansin ng mga ito, kaya ganun din ang ginawa ko. Habang tinitingnan ni Maestro ang kalagayan nito, napansin kong inihipan na niya ito ng mga usal pantawag. Hindi naglaon. Pagsilay naman ito sa akin, dali-dali naman akong lumapit sa bayhugot ng tali na nasa gilid nito. Talian mo na ang mga binti at kamay ng kapatid mo. Bilisan mo.
Maya-maya niyan, sasapian na yan. Wika ni Maestro Merting. Nang marinig ko ang sinabi nito, agad ko naman yung ginawa. Nang mapansin naman yon ng iba ko pang mga kapatid, agad naman yung tumulong para mapadali ang aking trabaho. Maya-maya pa, nang magapos ko na ang kuya ko, humakbang ako ng 3 beses papaatras para pagmasdan ang mga susunod na mangyayari rito. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ni Maestro na nakalatag na ang lahat, doon na nito sinimulang tawagin ang mambabarang. Kahit wala siyang ideya sa pangalan at wangis nito, madali niya itong natuntun dahil sa piraso ng kaluluwa nitong sumabay sa ipinalipad nitong insekto. Matapos naman itong makahingi ng tulong kay Agdas, biglang sumigaw ang kuya ko habang pilit na nagpupumiglas. Paulit-ulit din itong itinataas ang kanyang mga kamay na parabang nasisilaw ito sa liwanag na dala ni Maestro Merting. Okay, eto na. Ito yung sinasabi kong isang gabay pa ni Maestro Merting. Gusto kong humingi ng sorry sa inyo kasi alam ko may mga part dito sa episode 1 yata or 2 na binabanggit ko Maestro Merting, no? Pero Merting pala. Ewan ko, nagkahalo-halo na pero basta angas ng next episode nito. Hintayin nyo yun, isusunod kagad natin. Pahintay na lang ako ha. Salamat.